Hangad po ng kahit na sino na maging ligtas at malusog, lalong-lalo na ngayong Kapaskuhan. Dahil dyan ay nilunsad po ng Department of Health o DOH ang Ligtas Christmas Campaign. At yan po ang pag-uusapan natin ngayong umaga dito sa Say ni Doc at makakasama natin para dyan si Doc V. Diaz mula sa Department of Health. Doc V. Magandang umaga at maligayang Pasko mga ka-RSP. Ako po si Doc V. Diaz mula sa Kagawaran ng Kalusugan. Ngayon ay aalamin natin kung ano ang say ni Doc at ng mga eksperto pagdating sa iba't ibang usaping pangkalusugan. Tuwing holiday season, marami sa atin ay umuuwi sa probinsya o bumabiyahe mula pa sa malayong lugar para makasama ang ating pamilya. Ngunit kasabay nito ay naobserbahan ng Department of Health na tumataas na rin ang aksidente sa kalsada, tumataas ang fireworks-related injuries yung dahil sa paputok, at maging ang pagsugod sa emergency room dahil sa tumaas ang blood pressure, tumaas ang blood sugar, at tumabingi ang mukha at na-stroke. Dahil dito, upang isulong ang pagkakaroon ng ligtas at malusog na selebrasyon, ay nilunsad ng DOH ang Ligtas Christmas Campaign. At upang pag-usapan yan, ay makakasama natin si Dr. Dominic Madumba, ang OIC Director 3 ng Health Promotion Bureau ng Department of Health. Good morning po, Doc Meng. Welcome po dito sa Rise and Shine, Pilipinas. Morning po, Direk. Para po sa kaalaman ng ating mga ka-RSP, maaari niyo po bang ipaliwanag kung ano po itong Ligtas Christmas Campaign at ano ang objectives o layunin nito? Okay po. So, Doktora, sabi niyo nga po kanina na sa panahon ngayon ng Kapaskuhan, tumataas yung high blood natin, yung sugar, cholesterol, yung ating mga firework-related injuries at yung sasabi nating mga aksidente sa biyahe. Nakikita po natin na mga risk factors ito ay dahil sa mga ginagawa nating unhealthy na mga activities during Pasko, no? Pero sa Department of Health po, sa Kagawaran ng Kalusugan, sinasabi po natin, pwede po silang mag-celebrate na masaya. Pwede pa rin masaya ang Pasko basta ginagawa natin ng mga healthy habits. Kaya naman po, ginawa po natin ang Ligtas Christmas, maging ligtas sa mga Pilipino during the holiday seasons. So may tatlong buckets po to, no, na mamaya pwede ko siguro explain. Una po yung pangangalaga sa katawan sa ating diet and exercise. Pangalawa po yung paano po ba natin gagawing healthy yung ating pagbiyahe. At yung pangatlo po yung pag-iwas sa paputok na alam na po natin na walang dinudulot na maganda kundi ang mga sugat-sugat lang sa kamay at yung mga iba pa, yung mga inhalation natin sa mga usok na nagdudulot pa po ng mga asthma. At sa ilalim nitong kampanya na ito ay may mga tatlong sub-campaign din. Ano po ang mga ito at maaari nyo bang ipaliwanag kung ano ang layunin ng kada sub-campaign? Yes po, no? So, unahin po natin yung first sub-campaign natin. Tungkol po to sa diet and exercise. Diet Sama and po dito, exercise. tamang pagkain, ehersisyo at disiplina sa sarili. So, dito po tinitignan natin na kailangan ang bawat Pilipino, kahit handaan, ay sinusundan pa rin ang pinggang Pinoy. Dito po sa pinggang Pinoy, meron po tayong tinatawag na portioning ng pagkain, no? So, dapat dito, 1/4 yung ating, ang ating mga protina, yung ating isda, ating karne, 1/4 rin po yung ating carbohydrates, at yung kalahati po dapat ng pinggan ay puro fruits and vegetables. Maliban po doon ay sinasamahan po natin to ng paghuhugas ng kamay, no? Dahil sabi nga po natin ang unang pag-iwas sa sakit ay ang paghuhugas ng kamay. Pangatlo po dito sa ating tamang pagkain, ehersisyo at disiplina, kailangan po sabayan natin yung pagkain natin with parallel activities, no, para ma-burn rin po natin yung calories na ginagamit natin. And yung last po yung disiplina po, no. So hindi lang po to sa disiplina sa pagkain, disiplina sa paghugas ng kamay, kundi disiplina rin sa mga iniinom natin. Ngayon po, bawal na bawal po, no, na umiinom talaga ng alak yung ating mga magda-drive na mga kasamahan. Alam po natin madaming Christmas parties, no, at madaming mga opportunity para uminom. Pero dapat tigilan po natin yun kung tayo po ang magda-drive. Pangalawa po yung mga menor de edad. Bawal na bawal rin po ang uminom ng alak ang mga menor de edad dahil
hindi pa po sila sa tamang edad at hindi rin po to makakabuti sa kanilang functioning. At syempre po sa mga buntis, no, meron pa rin po kasi sinasabi, isang baso lang to ng wine o isang baso lang to ng beer, hindi to makaka-apekto sa aking baby. Pero yung mga alcohol po na yun ay meron talagang levels of risk kung kayo uminom, lalo na po pag buntis. May sinabi po kayo na parallel activities. Ano po yung mga aktibidad na yon? So ito yung mga activities natin, exercise, no? Exercise. So kailangan natin mag-ehersisyo pa rin. So pagka nagkaroon ng mga games sa mga Christmas party, mag-participate tayo. Yes po, opo. So kaya tamang-tama po yung may mga dancing competitions sa mga Christmas dancing. party para at least Oo. meron pa rin po tayong Ma-burn yung ma-burn calories. Yes po. Okay. Ang DOH ay nakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa Ligtas Christmas Campaign. Ano-ano po itong mga ahensya na to at ano ang papel nila sa kampanya? Opo. So madami po tayong mga partner agencies po, no? So sabi po nga natin sa isa kanina na sinasabi natin dapat healthy silang bumiyahe. So meron po tayong Bia Healthy, no? Bia Healthy. Sa Bia Healthy po, ang kasabay po natin dito, kasama natin ay ang DPWH, ang DOTR, MMDA at saka LTO po, no? So kasama po namin na tinitiyak na mga kalsada natin ay maganda po, no, at safe po. Safe. Pero kaugnay nito is syempre tayo rin as drivers o siklista ay dapat safe rin. So dapat palagi tayong nagkaroon ng sa mga siklista, mga ating mga safety, mga equipments, helmet, ang ating mga rash guard. At sa mga drivers naman po, ang pinakauna sinasabi namin, seatbelt po, no? At pinaka-importante, dapat hindi po nakainom, inaantok, or wala sa focus dahil madami pong mga aksidente na nangyayari dahil sa mga bagay na ito. So, maliban po doon, kasama rin po natin yung iba pang asensya natin sa Iwas Paputok campaign naman po, Yes. no? Nakasama rin sa Ligtas Christmas campaign. So, dito naman po, katuwang natin ang Department of Interior and Local Government. Kasama rin po natin dito ang PNP at ang ating Bureau of Fire Protection at ang ating Department of Trade and Injury para po makita natin kung ano yung mga produkto na pwedeng bilhin. Pero sinasabi rin po natin na kung maaari ay huwag na talagang magpaputok, no? Pumunta na lang po tayo sa ating mga community firework display na mga areas. So ito naman po yung portion ng DILG na kailangan ma-ensure na ang bawat munisipyo, bawat syudad ay mayroong community fireworks display area kung saan doon na lang po manunood yung ating mga kababayan para hindi na po sila madisgrasya. Ngunit kung hindi naman po sila makapunta sa mga community fireworks display, mayroon po tayong mga alternatibong paingay at pailaw. So yung tatlong yon ay kailangan nating matutunan at ipangalat sa ating mga kababayan upang maging ligtas tayo sa darating na Pasko. Doc, Meng, sa paanong paraan ninyo ipapatupad at ipapalaganap itong Ligtas Christmas Campaign? Yes po, no? So meron po tayong mga iba't ibang paraan para malaman po natin kababayan ang ating Ligtas Christmas Campaign po, no? So una po muna sa health literacy natin, no? Sa health literacy, ginagamit po natin lahat ng pwede nating gamitin na platforms katulad ng ating social media. Nagpapalabas po tayo doon ng ating mga art cards, mga videos kung paano po maging healthy. Meron rin po tayo sa mga television at sa mga commercials na nagpapa-remind po sa kanila, no? Na, oops, dapat healthy ka this Christmas, dapat ligtas ka this Christmas. But aside from that po, kailangan rin ng community involvement. So dito po meron po tayo sinasabi na social mobilization activities kung saan ang bawat komunidad ay gumagawa rin ng kanilang aktibidad para po mapalaganap yung ating mensahe ng Ligtas Christmas. Dito po, tinutulungan po natin ng Department of Health, yung ating mga regional offices at yung ating mga communities at LGUs na mag-perform, no, at mag-conduct ng mga activities kung saan ipapa-remind sa kanila ang tamang pagkain, ehersisyo at disiplina, ang ating Bia Healthy at sa ating Iwas Paputok. So napakaganda mga mayors, mga barangay captains, mga governors. Sinabi po ni Doc Meng na sana may mga ordinansa tayo dito sa tatlong Ligtas Christmas campaign natin. So Doc Meng, ano po ang inyong mensahe o paalala para sa mga ka-RSP o sa mga nanonood sa atin? Yes po. So sa ating mga ka-RSP po, unang-una po ay isang maligayang Pasko po sa ating lahat. So tatlo lang po yung tatlong bagay na kailangan natin alalahanin, no? Yung ating tamang pagkain, ehersisyo at disiplina.
Pangalawa po yung ating Be Healthy, na kailangan tayo healthy habang tayo ay nagka-travel. At yung pangatlo po yung iwas paputok. So sa Department of Health po, gusto po namin na masaya ang ating pagsasalo-salo, ang ating selebrasyon ngayong Pasko. At kailangan rin po natin to samahan rin ng healthy habits na dapat ay hindi lamang sa Pasko, no? Dapat mag-crossover ito sa darating na taon para po tayo po lahat ay maging masaya. Dahil sabi nga po natin, no, sa bagong Pilipinas, ang bawat buhay po talaga mahalaga. Okay, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga, Doc Meng. Mga ka-RSP, ating isa-isip at isa-puso ang mga paalalang hatid ng Department of Health sa pamamagitan ng Ligtas Christmas Campaign. Dahil mas masaya ang Pasko kapag ligtas at malusog ang ating mahal sa buhay at lalong-lalo na ang ating sarili. Ako pong muli si Doc VVS, ang inyong kasangga sa kalusugan. Advance Merry Christmas mga ka-RSP. Kita-kita kits next week!